Isa pong bagong pahayag mula kay Versan Aljera, ang co-founder po ng Black Swan Capitalist, ang muling nagpasigla ng usapan tungkol kay XRP. Sa kanyang video post sa X ay binigyang diin po niya ang mga sinabi ni Pierre Lassonde na isang kilalang negosyante at philanthropist mula Canada tungkol po sa pag-iba ng direksyon ng global system ng finance. Ayon po kay Aljera, ang pagbabagong ito ay magbubukas ng daan para kay XRP na gumanap bilang tulay ng halaga sa bagong ekonomiyang digital or economic digital. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang nakita ni Lassonde tungkol sa pagbabago sa global finance. At ang sabi po rito ay, in the video, Lassonde discusses the growing accumulation of gold by central banks and the declining share of the US dollar in global reserves. Yan, ano po bang ibig sabihin yan? Sa video daw po, yan ay binahagi ni Lassonde ay kanyang ipinaliwanag na patuloy na nag-iipon ng ginto ang mga central bank habang bumababa naman ang bahagi ng US dollar sa global reserves. Ang paggalaw po na ito ay nagpapahiwatig na maraming bansa ang unti-unting umiiwas sa sobrang pagdepende sa dolyar or dollar at bumabalik po sa mga tangible assets tulad ng ginto or gold. Sa market impact, ang ganito pong kalakaran ay nagbibigay ng pagkakataon kay XRP na maging alternatibong instrumento ng value transfer kapag humina ang tiwala sa dollar bilang pangunahing reserve asset. Ngayon ay bakit naman po nag-iipon ng ginto or gold ang mga central bank? Ayan, sabi rito ay Lassonde noted that central banks have bought around 1,200 tons of gold annually over the past 3 years, equal to about a third of new mine production. He said this has strengthened gold prices and reflected efforts by nations to back reserves with tangible assets. During this period, the dollar share of global reserves fell from about 72% to below 58%. Yan, paliwanag po natin yan. Ayon po kay Lassonde, bumibili ng halos 1,200 tons ng ginto kada taon ang mga central bank sa nakaraang 3 taon. Ibig sabihin, halos ikatlo ito ng lahat ng bagong mina sa mundo. Dahil dito, tumibay po ang presyo ng ginto at mas pinatibay ng mga bansa ang kanilang reserves gamit ang aktwal na yaman. Sa parehong panahon, bumaba po ang hawak na dolyar sa global reserves mula 72% pababa sa 58%. Kaya pagdating po sa market impact, kapag patuloy po na humina ang dominasyon ng dollar, maring mas lumakas po ang mga digital asset tulad ng XRP na nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga bansang gustong umiwas sa traditional na sistema ng US. Ngayon ay sino naman ang mga nangungunang bansa sa pagbabagong ito? Sabi rito, he identified China, India, Turkey, and Poland as key participants in the shift, noting that these nations prefer to hold reserves that are not tied to another country's debt. Lassonde explained that gold's attraction lies in its self-contained value, as it exists independently and does not represent an obligation issued by any government. Paliwanag natin yan. Binanggit daw po ni Lassonde na kabilang sa mga nangunguna sa pagbabagong ito ay ang mga bansang China, India, Turkey at saka Poland. Ayon sa kanya, mas gusto ng mga bansang ito na magkaroon ng reserbang hindi po nakatali sa utang ng ibang bansa. Dagdag pa ni Lassonde, ang ginto ay may sariling halaga dahil hindi po ito utang o obligasyon mula sa kahit anong pamahalaan.
Sa market impact, dahil dito, posible pong dumami ang mga bansang maghahanap ng digital equivalents ng gold reserves. Sa XRP ay maaari pong magamit sa digital settlement ng ganitong mga assets sa hinaharap. Ngayon, paano naman po nauugnay dito ang bagong sistema ng China? Yan, sabi rito ay beyond the move into gold, Lassonde observed that China is developing an alternative to the SWIFT payment network designed to reduce global reliance on U.S. financial infrastructure. XRP has been positioned for years as a viable alternative, and Lassonde said this effort is gaining traction from countries in Africa, in India, reflecting a shared desire for greater autonomy in international settlements. Yan, ibig pong sabihin ay bukod po sa pag-iipon ng ginto, sinabi po ni Lassonde na ang bansang China ay kasalukuyang bumubuo ng alternatibong sistema sa SWIFT network para mabawasan ang pagdepende ng mundo sa US financial system. Matagal nang nakaposisyon sa XRP bilang alternatibong daan para sa cross-border payments at lumalakas daw ang interest dito mula sa mga bansa sa Africa at India na naghahangad ng mas independent na sistema sa global payment. Sa market impact, ang pag-usbong po ng mga alternatibong payment systems ay maaring magpabilis sa adoption ni XRP bilang neutral settlement bridge sa mga bansang lumalayo sa SWIFT. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng New World Order na binanggit ni Lassonde? Yan, sabi po niya rito ay Lassonde described this as evidence of a new world order with nations seeking to move away from systems dominated by the US. He added that many countries don't like to be kicked in the chin by current policies and are responding by creating their own economic frameworks. Paliwanag po natin yan. Tinawag daw po ni Lassonde ang sitwasyong ito bilang patunay ng pag-usbong ng New World Order. Ayon sa kanya, maraming bansa ang nagsagawa na po na sa dominasyon ng US at nagsisimulang bumuo ng sarili po nilang economic structure. Sinabi pa niya na marami pong bansa ang ayaw ng kontrolin ng mga pulisiya ng isang superpower at gustong maging mas malaya sa kanilang sistema. Kaya sa market impact, kapag mas dumami po ang bansang lumalayo sa sistema ng US, magiging mas mahalaga ang mga neutral digital assets tulad ng XRP bilang pantay na tulay sa global transactions. Paano naman po konektado ang obserbasyong ito kay XRP? Sabi rito ay Versant Algera connected Lassonde's observation to the growing conversation around the digital assets. He wrote that gold is returning as the world's reserve asset, replacing the dollar's role, and that the next phase is its digitization. Algera suggested that this transition would bring XRP into focus as the bridge between physical and digital value. Yan, ano nga bang ibig sabihin yan? Ikinonekta daw po ni Versant Algera ang mga sinabi ni Lassonde sa pagtaas ng interest sa digital assets. Ayon sa kanya, ang ginto or gold ay muling bumabalik bilang pangunahing global reserve asset na pumapalit sa papel ng dolyar. Ngunit ang susunod na yugto raw nito ay ang digitization o ang paglipat ng pisikal na ginto sa digital form. Dito nakikita po niya si XRP bilang tulay sa pagitan ng pisikal at saka digital na halaga. Kaya sa market impact, ang ganito pong ideya ay maaaring magbunsod ng bagong trend sa market kung saan ginagamit po si XRP sa tokenization ng mga asset tulad ng ginto o foreign reserves. Ngayon ay ano naman po ang magiging papel ni XRP sa bagong monetary system? Yan, ang sabi po rito ay as central banks accumulate gold and diversify away from the dollar, some analysts believe XRP will play a more prominent role in the infrastructure of global finance, connecting traditional reserves with tokenized value.
Ibig sabihin ay habang patuloy daw po na nag-iipon ng ginto or gold ang mga central bank at umiiwas sa dolyar, naniniwala ang ilang analyst na si XRP ay magiging mahalagang bahagi ng bagong global financial infrastructure. Posible daw na magamit si XRP bilang koneksyon sa pagitan ng tradisyonal na gold reserve at tokenized digital asset. Ito po ay magbibigay daan sa mas mabilis at mas ligtas na paglipat ng halaga sa buong mundo. Kaya pagdating po sa market impact, kapag natupad po ito sa XRP, ay posibleng maging backbone ng cross-border settlement systems na susuporta sa bagong digital economy. At bilang panguli, ang aking opinion naman tungkol dito ay ang sinabi ni Versan Algera ay isa pong paalala na nagbabago na talaga ang direksyon ng global economy. Mula po sa paglayo ng mga bansa sa dolyar hanggang sa paggamit ng mga alternatibong network tulad ni XRP, malinaw po na papasok na tayo sa panibagong yugto ng digital finance. Ang ginto or gold ay muling bumabalik, pero sa pagkakataong ito sa digital na anyo na konektado sa blockchain. Tayo mga traders at saka investors ay dapat pong maging mapanuri sa ganitong sinyales. Kapag tuluyan pong pinagtibay ng mga bansa ang ganitong sistema, sa XRP po ay maaring maging sentro ng bagong global settlement layer. At tulad po ng sinabi ni Algera, panahon lang ang magpapatunay kung gaano po kalaki ang papel na gagampanan ni XRP sa bagong mundo ng finance. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.